Kabanata 191. Ayokong malaman kung paano nakuha ng anak mo ang bata. Sa ngayon, isang bagay ang tiyak. Hindi siya naging mabait sa apo ko, kaya tigilan mo na ang paghingi ng awa sa akin. Hayaan ang batas na humarap sa kanya. Putol ni Darius, Mr. Graham, hindi minamaltrato ni Dana si Gavin. Ang sanggit lang ni Gavin, yun lang. Kailangan niyang parusahan siya ng kaunti. Medyo, nabasa mo na ba ang balita? Ano pa ang ginawa ng iyong anak sa likod ng lahat? Sino ang nakakaalam? Anong demonyo? Wala akong pakialam kung gaano kakulit ang apo ko. Hindi kanyan binibigyan ng karapatang parusahan siya ng ganyan. Magwala ka. Nanlaki ang mga mata ni Darius habang sumisigaw. Sa sobrang galit niya ay nanginig ng husto ang katawan niya. Kaagad namang lumapit si Edwin sa matanda at nag-alok ng mga nakakapagpakalma na salita. Mr. Graham, natutunan ni Dana ang kanyang leksyon, kaya palayain mo siya. Maaari tayong magkaroon ng magandang pag-uusap tungkol sa lahat ng iba pa. Nagpa siya si Zayden na bitawan ang kanyang pagmamataas at nakiusap pa. Ayaw niyang makitang nahihirapan ang kanyang anak. I don't give a fuck what you know. Bakit hindi niyo napag-usapan ang tungkol sa akin nang ang iyong anak ay nagpanggap na ina ng aking apo? Sa palagay mo ba ay sapat na ang paghingi ng tawad? Ganti ni Darius, walang kahihiyang sagot ni Zayden, I really have no idea that she has done something so foolish. Sinasabi ko na nga ba, anak niya talaga si Gavin. Walang paraan na hindi siya anak ni Dana. Please wag kang makinig sa mga ganyang kalokohan. Kinawayan ni Darius ang kanyang kamay, hinihimok ang dalawa na umalis. Edwin, paalisin mo sila dito. Ayoko nang makita pa ang mga mukha nila. Sa pagmamaltrato kay Gavin, hindi iginalang ng pamilya Adams ang pamilya Graham, at walang karapatang humingi ng pabor. Mabuti pang umalis ka, Mr. Adams. Walang balak si Edwin na tretuhin sila ng may paggalang matapos basahin ang balita. At the same time, heartbroken siya. Hindi niya akalain na magiging ganito kalupit si Dana kay Gavin. Iyon ay hindi mapapatawad. Si Gavin ay ang apple of everyone's eyes. Sobrang layaw nila, maliban kay Dana. Hindi nakapagtataka na si Gavin ay napakatahimik na bata. May mga pagkakataong pinipigilan niya ang sarili. Malamang lahat ng ginagawa ni Dana. Naging malinaw na hindi papayag si Darius. Tuluyan nang umalis sina Zayden at Vivian. Bang! Inilabas ni Darius ang kanyang galit sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang tungkod sa likod ng sopa. Nabasag ito sa impact. Tumahimik ka, old Mr. Graham. Hindi karapat-dapat na ilagay sa panganib ang iyong kalusugan dahil sa kanilang ginawa. Sumugod si Edwin at muling inaliw si Darius. Binuhusan niya ng isang basong tubig ang matanda. Naging malungkot ang ekspresyon ni Darius habang inutusan si Edwin, ipaalam sa lahat na wala na tayong mabuting relasyon sa pamilya Adams. Naiintindihan. Tumango si Edwin, at nagpatuloy sa paglalakad. Umupo si Darius sa sofa. Ang kanyang mga labi ay mahigpit na nakaawang, at ang kanyang presensya ay isang kahanga-hanga. Pagbalik ni Benjamin, hating gabi na. Napakunot ang noo niya nang makita si Darius sa sala, gising na gising pa rin. Dad, bakit hindi ka pa natutulog? Sinulyapan lang siya ni Darius saglit bago tumingin ng diretsyo. Lumapit si Benjamin at umupo sa tapat niya. Dapat matulog ka na. 12:00 na. Pinipigilan ang kanyang galit. Tinanong ni Darius ang kanyang anak, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Nawala ito sa kamay. Nahanap mo na ba si Gavin? Maaaring galit si Darius, ngunit mas inaalala niya ang kinaroroonan ni Gavin. Kaya naman nagpumilit siyang hintayin si Benjamin. Sinulyapan ni Benjamin ang ama bago nagsali ng isa pang baso ng tubig at inilagay sa harap ng matanda. Hindi ko sinabi sa iyo dahil naging busy ako. Hindi ko pa siya nahahanap. Nang makitang kalmado si Benjamin, lalo lang nagalit si Darius. Sige, hanapin mo. Wala akong pakialam kung magkano ang ginagastos mo, pero dapat bawiin mo siya. Habang mas matagal siyang lumalabas, mas maraming panganib ang ma-expose sa kanya. Bakit ka pa bumalik? Kabanata 192. Hindi ba ikaw ang nagsabing uuwi ako? Sabi ni Benjamin habang sinusuri ang kanyang ama. Namuo ang galit sa loob ni Darius habang nakatitig pabalik sa kanyang anak. Hindi ko alam na ganoon ka pala kasunurin. Lumabas ka dyan at hanapin ang aking mahal na apo. Deadmeat ka kung may mangyari sa kanya. Iniiwasan mo ba siya dahil hindi siya ang biological son ni Dana? Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo siya mahal, kukunin ko siya at pretuhin siyang parang sa akin. Matapos sabihin sa kanya ni Darius, kinurot ni Benjamin ang kanyang templo.
Naramdaman niya ang pananakit ng ulo. Kasama niya ang kanyang biological mother. Ano ang sinabi mo? Natarante si Darius sa biglaang revelasyon. Ang apo ko ay dinukot ng mga trafficker, di ba? Ano ang ibig mong sabihin kasama niya ang kanyang biological mother ngayon? Sinasabi mo bang ligtas si Gavin? Kung gayon, nasaan siya? Bakit hindi mo siya pinauwi? Malalagay siya sa state of shock. Tinitigan ni Benjamin ang kanyang ama. Alam niyang hindi matutulog si Darius nang walang sagot. Ligtas siya, ngunit hindi ako sigurado kung nasaan siya. Hinahanap ko pa sila. Ang kanyang mga salita ay may pahiwatig ng pagbibitiw at kawalan ng magawa. Hindi naman sa tumanggi siyang iuwi sila. Hindi niya lang mahanap ang mga ito. Mahigpit na kumunat ang kilay ni Darius. Nakita niyang kaduda-duda ang pahayag ni Benjamin. Huwag mong sabihin sa akin na nagsinungaling ka sa akin tungkol sa pagsasama niya sa kanyang biyolohikal na ina dahil lang sa hindi mo siya mahanap. Nang maramdamang sesabog na si Darius, mabilis na ipinaliwanag ni Benjamin, seryoso ako. Kinuha siya ng kanyang kapanganakang ina. Siya ay ganap na ligtas. Natigilan si Darius, hindi ba't sinabi sa mga balita na si Gavin ay dinukot ng mga trafficker? Nakasimangot siya habang si Benjamin ay nanatiling kalmado. Ibig mong sabihin ang babaeng nabanggit sa balita ay hindi isang trafficker, ngunit ang kapanganakan ng ina ni Gavin. Sino ang nagsabi sa iyo na siya ay isang trafficker? Bumagsak ang mukha ni Benjamin. Hindi niya nagustuhan ang mapang-abusong terminong ginamit para ilarawan si Erisa. Sabi sa balita, inagaw niya ang mahal kong apo. Ano siya kung hindi isang trafficker? Galit na nagalit si Darius kay Benjamin, dahil siya ang kapanganakan na ina. Kung gayon bakit ka naglagay ng pabuya para sa kanilang pagbabalik? Nasisiraan ka na ba ng loob? Binigyan ni Benjamin ng tagiliran ang kanyang ama. Kung hindi ko ginawa iyon, sa tingin mo ba mahahanap ko sila? Sinadya nilang itago sa akin. Sinaman siya ng tingin ni Darius. Bakit kanila tinatago? Bakit niya inalis si Gavin? Gusto rin ni Benjamin ng ilang sagot. Siya na ang nag-aalaga kay Gavin mula pa noong siya ay sanggol. Gayunpaman, ang bata ay lumipat sa panig at kasalukuyang nagtatago sa kanya. Saan kaya siya maaaring magtago kasama ang 5 bata? May plano kaya itong babaeng ito sa simula pa lang na nakawin sa akin si Gavin? Iyon ang nagpapaliwanag kung bakit niya ako nilapitan noon. Sa isiping iyon, nag-alab ang galit sa loob niya. Matulog ka na lang, Dad. Ipinapangako ko sa iyo, iuuwi ko ang iyong mahal na apo ng ligtas at maayos. Huwag kang mag-alala. Dahil doon, tumayo si Benjamin at lumabas. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos dito. Galit na galit si Darius. It was bad enough na kalahati lang ng kwento ang sinabi ni Benjamin sa kanya bago niya ibinaba ang tawag kay Darius. Masyadong labas na pagsuwi sa akin ang ipinapakita ng bastos na ito. Wala na ba siya sa kontrol ko ngayong malaki na siya? Gayunpaman, alam ni Darius na si Benjamin ay isang matigas na baliw mula pa noong siya ay bata pa. Ano pa bang sasabihin? Lumingon si Benjamin sa kanyang ama. Napaawang ang bibig ni Darius. Lalong ikinagalit niya ang sinabi ni Benjamin. Minamaltrato ni Dana ang apo ko. Paano mo siya pinaplano? Habang tinatrato ni Darius si Dana ng maayos, mas minahal niya si Gavin. Kung kailangan niyang pumili ng isang panig, syempre pipiliin niya si Gavin, hindi ang tagalabas. Dadaan tayo sa legal na proseso. Dahil doon, tumalikod si Benjamin at umalis. Pagkatapos noon, sinenyasan ni Darius si Edwin. May nahanap ka ba? Tumango si Edwin. Sabihin mo na lang sa akin. Tanong ni Darius, huwag kang masyadong mapagod, old Mr. Graham. Kailangan mong isipin ang iyong kalusugan. Cut the crap and spill it. Malusog ako na parang kabayo. Sigaw ni Darius habang hinahampas ang kanyang tungkod sa sahig. Ang dahilan kung bakit inutusan ni Mr. Graham ang kanyang mga tauhan na hulihin si Dana ay dahil nag-utos siya sa ibang tao na dukutin si Gavin. Hindi lang si Gavin ang biktima. Ilang bata din ang dinukot. Namula ang pisngi ni Darius sa sobrang galit. Ang babaeng ito ay bastos at may bisyo. Anong balak niyang gawin sa apo ko? Sa kasamaang palad, walang anumang impormasyon si Edwin tungkol sa tunay na intensyon ni Dana. Gusto ko ng updates dito. Gusto kong malaman kung ano pa ang ginawa niya. Kumuha ng isang tao upang masubaybayan ang pamilya Adams. Iulat sa akin kaagad kapag may lumabas na bagong impormasyon. Hindi sila makakatakas ng ganoon kadali. Galit na galit si Darius sa buong sitwasyon. Kabanata 173. Oo, you should get some rest. Old Mr. Graham.
sabi ni Edwin bago siya umalis para tuparin ang utos ni Darius. Kinawayan ni Darius ang kamay, sinabihan si Edwin na umalis ka agad. Umupo ang matanda ng ilang saglit bago bumalik sa kanyang silid sa itaas. Nang makaalis si Benjamin sa bahay, tinawagan niya ulit si Ethan. Any updates? Hindi pa, sagot ni Ethan. Sana hindi siya masyadong stressed. Hindi nagtagal ay ibinaba ni Benjamin ang tawag. Pagkatapos, bumalik siya sa tirahan ng Graham. Natahimik ang bahay. Umakyat siya sa taas at pumasok sa kwarto ni Gavin. Habang nakaupo siya, hinawakan ni Benjamin ang paboritong larwang robot ni Gavin. Nakakunot ang kanyang mga kilay habang pinagmamasdan ang laruan. Iniwan ako nitong bastos, pinili niya ang kanyang ina, hindi ako. Napaawang ang lobby ni Benjamin. Labis ang inggit niya kay Erisa. Kahit ilang beses pa lang silang nagkita, kinampihan na ni Gavin si Erisa, hindi sa kanya. Gayunpaman, lamambat ang puso ni Benjamin sa pag-iisip ng iba pa niyang mga anak. Kinuha niya ang phone niya at dinial ang number ni Erisa. Gaya ng inaasahan, hindi niya ito maabot. Talagang alam niya kung paano mag-iingat. Hindi ko man lang makuha ang lokasyon niya. Inakala niyang tatanggalin ni Erisa ang SIM card sa kanyang telepono, ngunit nagpadala pa rin siya ng text message sa kanya. Hindi lang iyon, sinubukan din niya itong i-text sa pamamagitan ng WhatsApp. Pagkatapos, tiningnan ni Benjamin ang kanyang mga social media account para sa anumang mga post na maaaring ginawa niya sa nakalipas na 3 araw. Sa kasamaang palad, walang mga update mula sa kanya. No wonder na block niya ang account ko. Natatakot ba siya na baka malaman ko ang tungkol sa mga bata? I wonder if she's safe and sound with the kids. Samantala, ang nasa isip ni Benjamin ay talagang mapayapa na natutulog kasama ang mga bata. Kinabukasan, nagising si Erisa sa huni ng mga ibon. Maliwanag ang sikat ng araw sa labas. Habang tinitingnan niya ang 5 bata na mahimbing na natutulog sa kama, napuno ng saya at kasiyahan ang kanyang puso. Yumuko siya at hinalikan ang bawat isa sa kanilang mga pisngi. Tahimik, bumangon siya sa kama at hinawi ang mga kortina. Naghilamos siya at nagbihis bago tumungo sa kusina para magluto ng almusal para sa kanila. Tulog pa rin si Bradley. Kanina pa siya bumibili ng mga kailangan niya para sa kanila. Salamat sa kanya, nasa kanila ang lahat ng kailangan nila, pati na ang formula milk ng mga bata. Para sa almusal, nagpasya siyang gumawa ng sinigang na oatmeal. Sa kalagitnaan, kusang lumabas ng bahay si Erisa para makalanghap ng sariwang hangin. Ang kanilang kasalukuyang pinagtatagwan ay natatakpan ng malalagang halaman, na may sakahan at isang taniman sa malayo. Ang makapidyo hiningang tagpo ay may kakayahang pakalmeyan ng isipan. Para silang pumasok sa isang paraiso. Ang mga ibon ay umaawit sa background. Nakakuha din sila ng napakagandang tanawin ng kalikasan. Nang makapag-init, naglakad-lakad si Erisa sa hardin. Kumuha siya ng mga sariwang damo at gulay sa daan bago bumalik sa bahay. Nagising si Gavin. Hinahanap niya si Erisa. Magandang umaga, Mommy. Morning, sweetheart. Bakit hindi ka natulog ng mas matagal? Lumapit siya at tinapik-tapik ang ulo ni Gavin pagkababa niya ng hagdan. Sapat na ang tulog ko, kaya naisipan kong bumaba para tulungan ka sa mga gawaing bahay. Paliwanag ni Gavin habang sinusundan siya sa kusina. Okay, tingnan natin kung ano ang almusal. Yumuko si Erisa at binuhat siya gamit ang isang kamay. Baka sa mukha ni Gavin ang pamumula ng tuwa nang ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg ng kanyang ina. Lumakas sa tuwa ang puso ni Erisa nang makitang namumula ang anak. Pagkatapos ay hinalikan siya nito sa pisngi. Nasanay ka na bang manatili dito sa tabi ko? Oo, Mommy. Napakasariwa at ang sarap ng hangin dito. Masayang tumango si Gavin at idinagdag, basta kasama ko si Mommy, wala akong pakialam kung saan tayo tutuloy. Nang marinig iyon, masuyong hinalikan ni Erisa ang mga pisngi ni Gavin bago niya ito ibinaba. Kumuha siya ng gatas at bumalik sa paghahanda ng almusal. Samantala, tumulong si Gavin sa paglalaba. Gumawa rin si Erisa ng salad at scrambled egg kasama ang mga sangkap na binili ni Bradley para sa kanila. Sa lalong madaling panahon, isang simple at masustansyang almusal ay handa na upang ihain. Nagising si Zachary at ang iba pang mga bata sa masarap na amoy ng pagkain na nagmumula sa kusina. Naghilamos sila, bumaba sa hagdanan, at nagsama-sama sa kusina. Ayan ka na, kukunin ko na sana si Gavin para gisingin ka. Halika na at mag-almusal. Inihain ni Erisa sa kanila ang mga pagkain ginawa niya bago bumalik sa kusina para kunin ang mga mangkok at pilak. Mommy, susunduan ko si Mr. Hinton.
Sabi ni Gavin kay Erisa. Sure, sagot ni Erisa habang inilalagay ang mga bowl at silverware sa mesa. Hayaan mo akong tulungan ka, Mommy. Nagmamadaling lumapit si Zachary para tulungan siyang mag-ayos ng mesa. Umupo ka. Ang sinigang na oatmeal ay mainit-init. Mag-iingat ka sa pagkain mo, okay? Habang inihahain niya ang bawat isa sa kanila ng isang mangkok ng masarap na sinigang na oatmeal, pinaalalahanan ni Erisa ang mga bata na dahan-daang kumain. Kabanata 174. Maaga ka ba talaga nagising ngayon, Mommy? Ang agahan ay handa na, sabi ni Jasper, tumingin kay Erisa. Hindi man lang kami ginaisang ni Gavin. Matutulungan din sana namin si Mommy sa mga gawain niya. Ilang beses ding humikab si Jessie na nakaupo sa tabi niya. Kung hindi lang siya nagutom, mas matagal pa sa kama si Jessie. Maaga lang akong nagising ng 1 oras kaysa sa ginawa niyo. Ano ang dami na iyon, Gavin? Nagising ba siya kasabay ng paggising mo? Tanong ni Oliver. Pinandilatan ni Erisa si Oliver at binitukan ito, mind your language. Siya ang panganay mong kapatid, alam mo. Inilabas ni Oliver ang kanyang dila. Hindi pa ako nasanay niyan. Si Gavin ang panganay, si Zachary ang pangalawang anak, ikaw ang pangatlong anak, at ako ang pang-apat. Sa wakas, si Jessie ang baby sister natin. Humalaklak si Jasper habang inilista niya ang bawat bata sa pagkakasunod-sunod. Nakaramdam ng pagkadismaya si Zachary. I guess I'll have to relinquish my position as the eldest child to Gavin now. Ano, may kapatid ako. Isang malakas na buntong hininga ang umalangaw mula sa kanilang likuran. Napalingon ang lahat at nakita si Gavin na mukhang nagulat. Natigilan sandali, tumawa si Erisa. Babae si Jessie, Gavin. Napabuntong hininga ulit si Gavin. Nakaawang ang bibig niya roon, nakatitig kay Jessie. Si Jessie, gayunpaman, ay ngumiti ng malawak kay Gavin. Hehe, ikaw ang panganay kong kapatid. Nagulat si Gavin sa revelasyon. Nagmamadali siyang lumapit kay Jessie at sinabing, kung gayon, kasama kita. Akala ko kapatid kita. Oo, babae ako. Same time na tumango si Jessie, ipinakita ang kanyang dimples. Siya ay medyo kaibig-ibig. Magandang balita iyan. Akala ko ikaw ang kapatid ko. Naaliw si Gavin sa balita. Nang makita kung gaano siya kasaya, napangiti si Erisa. Hindi niya alam na walang alam si Gavin sa totoong kasarian ni Jessie. Napaawang ang bibig ni Zachary, Jasper, at Oliver nang mapansin ang pagkasabik ni Gavin. Nag-sneaker sila. Hindi ko akalain na maniniwala ka talaga sa amin kapag sinabi namin sa iyo na kapatid namin si Jessie. Ngumisi si Jasper. Sinulyapan ni Gavin si Jasper, ngunit hindi naman talaga siya galit o sama ng loob. Hinaplos niya ang mukha ni Jessie at sinabing, may kutob ako na kapatid kita, pero niloko nila ako na isa kang lalaki na nakasuot ng damit pambabae. Sa katunayan, nagsinungaling sa kanya ang kanyang mga kapatid na si Erisa ang gusto noon pa man ng anak na babae, at kung minsan ay nagpapanggap siyang babae si Jessie sa pamamagitan ng pagbibihis sa kanya ng pambabae. Natuwa si Erisa, kasalanan ko kung hindi ko sinabi sa'yo. Nakalimutan ko na. Noon, natatakot siya na baka mabyuli si Jessie dahil lang sa babae. Kaya naman, sa tuwing lumalabas sila, banibihisan ni Erisa si Jessie ng mga damit na itugma sa kanyang mga nakatatandang kapatid. Pinapanatili niya kay Jessie ang isang boyish na hairstyle para mas madaling pamahalaan. Masaya talaga ako, Mommy. May kapatid na ako ngayon. Ngumiti nang nakakaloko si Gavin kay Jessie. Namangha pa rin siya sa natuklasan. Pagkatapos niyang maghain ng sinigang na oatmeal sa mga bata, sabi ni Erisa, sige, kumain ka na, Gavin. Wala namang pupuntahan si Jessie, okay. Hinalikan ni Gavin si Jessie sa pisngi bago isinuksok sa kanyang pagkain. Akala ko alam mo, Gavin. Sumili si Jessie ng isang malawak na ngiti, na nagpapakita ng kanyang nawawalang mga ngipin sa harapan. Ngumiti pabalik si Gavin. Nagustuhan ng dalawa ang lahat ng nangyari. Napangiti si Erisa habang nakatingin kina Gavin at Jessie. Gavin, nagawa mo bang gisingin si Mr. Hinton? Sasama ba siya sa atin sa almusal? Nako, muntik ko nang makalimutan. Sinabi ni Mr. Hinton na kailangan niya ng mas maraming tulog. Gusto niyang mag-iwan tayo ng pagkain para sa kanya. Sinabi ni Gavin kay Erisa. Ang tungkol sa kahilingan ni Bradley. Natuwa si Erisa sa narinig. Alam niyang hindi maaaring bumangon si Bradley ng ganoon kaga sa umaga. Nagtabi siya ng ilang pagkain para kay Bradley. Pagkatapos, kumain siya kasama ang kanyang 5 anak. Maya-maya, nainip si Zachary at binuksan ang telebisyon.
Lumabas sa screen ang mga balita tungkol sa kanilang pagdukot. Ang na-update na halaga ng kanilang bounty ay dumating bilang isang pangadropang sorpresa sa kanila. Oh gosh, umabot ito sa 100 milyon. Halos biglang nagningning ang mga mata ni Oliver. Iyan ay isang buong pulutong ng pera. Nagpatikip ng bibig si Erisa at walang pakialam na sinabi, anong kaguluhan ta? Ang 100 milyon ay hindi masusunog ang isang butas sa bulsa ni Benjamin. Tama si Mommy, Daddy. I mean, mayaman si Benjamin. Tumango si Gavin. Napatingin si Erisa kay Gavin na malungkot ang mukha. Sinasaktan talaga ni Benjamin si Gavin ngayon. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga ng malalim. Patuloy niyang dinadagdagan ang halaga. With that hefty sum, baka hindi magtatagal bago tayo mahuli, sabi ni Zachary habang nakatingin kay Erisa. Sinulyapan niya ang kanyang anak at sumagot, huwag na nating alalahanin iyon. Kumain ka na. Kabanata 175. Hinugot ngayon ni Benjamin ang lahat ng hinto. Mukhang desidido na siyang hanapin kami. Biglang may naisip si Erisa. Bakit hindi ko nalang ibigay sa kanila ang sarili ko? Maaaring nahuli si Dana, ngunit kakailanganin ng ilang oras upang matukoy kung siya ay ilalagay sa likod ng mga bar. Kung maimpluwensyahan ni Benjamin ang desisyon ng korte, haharapin ni Dana ang mga kahihinatnan ng kanyang mga krimen. Pagkatapos ng lahat, ang mga bata ay ako. Hindi sila maaga ni Dana sa akin. Ngayong nalantad na ang babae, pakiramdam ni Erisa ay isang matalinong pakikitungo na ibalik si Gavin kay Benjamin. Ang bounty ay isang bagay. Kung kunin nila ito o hindi ay iba. Gayunpaman, nagsimulang bumuo ng mga plano si Erisa sa kanyang isipan. Natitiyak niyang hindi sila madaling mahanap ni Benjamin. Pagkatapos nilang mag-almusal, inihatid ni Erisa ang mga bata para mamasyal. Napansin ng mga bata ang isang malinaw na batis sa unahan at natuwa sila. Ibinulong nila ang kanilang pantalon at pumunta doon para manghuli ng mga isda, hipon, at maging ng mga kuhol. Mag-ingat ka. Umupo si Erisa sa tabing ilog at pinanood silang naglalaro. Sa kabutihang palad, ang batis ay medyo mababaw. Bukod sa ilang madulas na maliliit na bato sa ilog, ito ay ganap na ligtas para sa mga bata na maglaro. Hindi ka ba bababa, Mommy? Masayang sigaw ni Jasper habang nilalaro niya ang mga kuhol na nahuli niya. Bababa ako kapag napagod ka. Nagbibiro ka ba? Hindi kami madaling mapapagod. Tumawa ng malakas si Jessie. Mommy, nakahuli ako ng hipon. Napakaliit. Bumaba ka at makipaglaro sa amin, Mommy. Tawag ni Oliver kay Erisa. Halika tulungan mo kaming manghuli ng isda, Mommy. Wala tayong swerte sa kanila. Ipinatawag ni Zachary ang kanyang mga kapatid na lumapit, ngunit ang mga isda sa batis ay madaling nakaiwas sa pagkuha. Malamig at nakakapresko ang tubig, Mommy. Halika lumangoy ka. Sa kasamaang palad, nadapa at nadulas si Gavin habang tumatawid sa batis. Basang-basa ang damit niya. Nang makitang nagsasaya ang kanyang mga anak, hindi napigilan ni Erisa ang pagsali. Tinanggal niya ang kanyang sapatos at ibinulong ang kanyang pantalon bago tumawid sa malamig na tubig para sumama sa kanila. Sa kalaunan, lahat sila ay sumuko sa pangingisda at nagsimula ng isang labanan sa tubig sa kanilang sarili. Sa hindi kalayuan, nakita ng isang batang lalaki ang pamilya mula sa kanyang lugar sa isang burol. Nainggit siya sa kanila. Anong tinitingin-tingin mo, Danny? Kailangan na nating pumunta ngayon. Kung hindi tayo aalis kaagad, huli na para kumita tayo ng pera. Tinawag ng isang nakatatandang lalaki ang batang lalaki, nagaskasan at medyo kulot. Bitbit ang isang basket sa kanyang likod, naglakad siya paakyat sa burol. Sa dulo ng makitid na landas ay isang mineshaft. Naghuhukay sila ng uling at ibinebenta upang pagkakitaan. Ang batang lalaki, na kilala bilang Danny, ay nag-aatubili na tumingin sa malayo sa masayang pamilya sa tabi ng batis at sumunod sa kanyang mga kasama. Tulala pa rin si Erisa habang pinagmamasdan ng bata na mawala sa paningin. Sa hindi malamang dahilan, bumilis ang tibok ng puso niya. May batang lalaki na nakasilip sa amin ngayon, Mommy. Si Zachary ang unang nakakita sa bata. Lalo siyang nagduda sa kanya. Baka curious lang siya sa atin. Sumakit ang puso ni Erisa sa kaiisip lang sa batang iyon. Mukhang mahirap ang buhay ng mga batang nakatira dito. Marahil ay hindi pa nila naranasan ang saya. Naisiguro nilang gawin nila ang ginawa namin ngayon. I think malapit na tayong matapos sa araw na ta. Uwi na tayo. Tawag ni Erisa sa mga bata. Mommy, paano natin iuuwi ang lahat ng mga kuhol na ito? Dapat ba tayong kumuha ng balde?
Si Jasper ay parehong nakabalot sa taas ang pantalon at manggas. Para siyang naka-short pants at tank top. Naaliw si Erisa sa kanyang suot. Bakit hindi ka sumama at kumuha ng isa? Pero pagod na ako, Mommy. Nagpout si Jasper. Tara, iuwi na lang natin sila sa mga damit natin. I-save ang abala. Nagpalitan ng tingin ang 5 bata. Dumihin natin ang mga damit natin, Mommy. Nag-alinlangan si Jessie na sirain ang kanyang mga bagong damit dahil nasuot lang niya iyon noong araw na iyon. Kailangan mong magpalit sa kanila kapag nakauwi ka pa rin. Magiging malinis silang muli pagkatapos ng paglalaba. Bilasan mo, umiinit na talaga. Udyok ni Erisa sa kanila. Si Gavin ang unang sumunod sa utos ni Erisa. Ibinulong niya ang laylayan ng kanyang kamiseta at nilagyan ito ng maraming kuhol na kaya niyang hawakan. Nang makita iyon ng ibang mga bata, sumunod sila at pinalamanan ang kanilang mga damit ng mga kuhol at hipon na nahuli nila. Paano ang mga isda, Mommy? Lumingon si Zachary at tumingin sa kanya. Napangiti si Erisa. Pagkatapos ay pumitas siya ng ilang tambo mula sa tabing ilog at ginamit ang mga ito sa pagtuhog ng mga isda. Nakakamangha ka, Mommy. Napangiti si Jessie mula tenga hanggang tenga. Kabanata 176. Ngumiti si Gavin at mamulong, napakatalino mo, Mommy. Natahimik sina Zachary, Oliver, at Jasper. Ibinalik sila ni Erisa pagkatapos nilang mag-impake. Sweethearts, gusto ba ninyong lahat ng pasta o risotto? Mommy, gusto ko ng carbonara. Sabi agad ni Jessie. Sa tingin mo ba nasa bayan ka pa? Pinagalitan ni Jasper si Jessie. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Jessie. Naalala ni Erisa na baka may keso. Tingnan natin kung may keso sa bahay. Gagawin ko kung meron. Ay, galing. Tuwang-tuwa si Jessie. Pagkabalik nila, saka lang nagising si Bradley. Nang makitang marumi sila na parang matagal na silang naglaro sa labas, nagalit siya, bakit hindi niyo ako ginising? Humalaklak si Erisa at sumagot, ikaw ang hindi makabangon ngayong umaga. Ngumisi din si Bradley, nilapag ni Erisa ang pasta. Hiniling niya sa mga bata na ilagay ang mga kuhol sa palanggana bago himukin silang magpalit. Napakaraming kuhol, nagsimulang makaramdam ng gutom si Bradley. Ang mga snails sa garlic butter ay ang pinakamahusay. May sipit ka ba? Tanong ni Erisa. Sa tingin ko meron sa kotse. Pupunta ako at kukuha mamaya. Nagpalit ng damit si Erisa bago bumaba. Nagbago na rin ang 5 bata, at hiniling ni Erisa na linisin ang mga kuhol. Isa lang ang tweezer kaya nagsalitan silang 5 sa paglilinis ng mga kuhol. Hindi nagtagal, nadumihan na naman ang mga damit nila. Hindi komportable si Gavin dahil gusto niyang panatilihing malinis ang sarili. Nagpout ang ekspresyon niya. May mga panloob na organo sa mga snails. Hindi maiiwasang madumihan ang kanilang mga damit kapag nililinis sila. Dama po pa ito sa kanilang mga mukha paminsan-minsan. Bulalas ni Zachary habang nadudumihan ang mukha. Haha, nakakatawa yung mukha ni Zachary. Natatawang sabi ni Jessie kay Zachary. Babaeng walang ngipin. Binigyan ni Jasper ng palayaw si Jessie. Galit na tinitigan siya ni Jessie. Tatawagan kitang toothless boy kapag naputol ang ngipin mo. Kinagat ni Jessie ang kanyang labi at tumigil sa pagtawa. Natulala si Erisa. Natuwa si Bradley habang pinapanood ang mga pakikipag-ugnayan ng mga bata. Boss, dapat ba akong pumunta at bumili ng ilang pagkain? Kaya lang niyang kumain dahil wala naman siyang magawa. Marami kang binili kahapon. Mas mabuti pang kaunti ang palaipat-lipat, paalala ni Erisa. Tumango si Bradley, at tinawagan niya ang kaibigan para makakuha ng ilang impormasyon. Walang nangyari sa bayan. Gayunpaman, napansin sila ng ilang tao sa minahan. Oy, may nakita akong babae na may 5 anak noong papunta kami dito. Baka trafficker siya. Biglang natuwa ang lahat. Hindi ba tayo kikita ng malaking kita kung aabisuhan natin ang isang tao? 100 milyon na. Malaking pera yan. Talaga, hindi ko alam. Isang sulyap lang ang nakita ko sa kanila. Matagal na silang nakita ni Danny, di ba, Danny? Biglang pinalibutan ng lahat si Danny na pinakabata sa grupo. Sabihin mo sa amin, talaga bang may babae na may 5 anak? Talagang meron. Siguradong masamang tao ang babae. Sa pagtingin sa kung gaano sila kasabik, walang pakialam na sumagot si Danny, hindi siya trafficker. Anong uri ng trafficker ang nakikipaglaro sa mga bata? Hindi siya. Paano mo nalaman? Nakita mo ba siya ng maayos kahit na napakalayo niya? Baka lokal pa siya. At saka, nasa Delmore ang nasa telebisyon. Paano posible na lumitaw siya sa isang lugar na tulad nito?
Paanong hindi pwede? Ang mga trafficker ay masasamang tao. Magtatago sila pagkatapos mahuli ang mga bata. Anong alam mo? Nagsimulang magtalo ang grupo ng mga bata. Nagpatuloy si Danny sa pag-akyat sa bundok. Kailangan pa niyang kumita ng pera para sa kanyang lola para mapagamot. Kabanata 197. Kung susuriing mabuti, ang maruming mukha ng maliit na lalaki ay talagang mukhang Mislan. Ang kanyang mga mag-aaral ay itim, at ang kanyang tingin ay puno ng determinasyon. Naabutan siya ng binata na sumigaw sa kanya kanina. Danny, tara na at hanapin natin ang babae at ang mga bata. Dapat nasa malapit pa sila. Kung talagang trafficker siya, ipaalam natin sa pulis para makuha ang pera. Nagsalubong ang kilay ni Danny. Saan tayo dapat tumingin? Nang hindi alam kung bakit, nag-alinlangan si Danny. Tawa sila ng tawa. Kamukha niya ang nanay nila. Paano siya naging trafficker? Ano man, hindi siya sigurado. Paano kung masamang tao siya? Malalagay sa panganib ang mga batang iyon. Napakamot sa likod ng ulo ang binata, hindi alam kung saan magsisimulang maghanap. Pupunta na ba tayo ngayon? Maari nating tanungin ng palihim ang mga bata kung sila ay kinidnap o hindi. Magiging delikado. Kailangan ko pang kumita ng pera. Ayaw ni Danny na gumawa ng mga bagay na hindi niya pinagtitiwalaan. Wala siyang kita ngayon kung gagawin niya ito. Tama, pupunta tayo pagkatapos kumita ng pera. Ang mga bata ay tumigil sa pag-iisip tungkol sa paghuli sa trafficker kapag nagsimula na sila sa kanilang trabaho. Dinala nila ang mabibigat na oars pababa ng burol para lang kumita ng pera. Natural, hindi alam ni Erisa na siya ang pinupuntirya. Gumawa pa siya ng lutong bahay na pagkain kasama ang mga bata. Ang 5 maliliit na bata ay nasiyahan sa kanilang pagkain, lalo na ang mga kuhol. Mommy, napakasarap nito. Pakagusto ko yung cheesy. Mommy, the best ka. Ang bawat ulam ay napakasarap. Mommy, mahal kita. Mommy, mahal din kita. Ang laks ang papuri ay nasiyahan si Erisa. Nakangiting sabi niya, huwag kang magsalita habang kumakain. Nagkibit-balikat ang 5 bata habang nakangiti ang mga ito, mamaling upang masiyahan sa kanilang pagkain. Napansin ni Bradley na may dumaan sa labas. Nagpalitan siya ng tingin kay Erisa. Pagkatapos, lumabas siya para mag-imbestiga. Natahimik sandali si Erisa, at hindi rin nag-ingay ang mga bata. Hindi nagtagal, bumalik si Bradley. Sino yon? Tanong ni Erisa. Yun ang punong barangay. Nagtatanong siya tungkol sa sitwasyon natin. Tumango si Erisa. Naghihinala ba siya sa atin? Parang hindi niya ginawa. Sinabi ko sa kanya na kumakain ako at niyaya ko siyang pumasok pero ayaw niyang makialam. Anyway, hindi mo naman nirehistro ang pangalan mo dito, kaya hindi niya malalaman. Nagtiwala si Bradley. Kumunat ang noo ni Erisa at nag-isip sandali. Bigla kaming lumipat dito. Ayos lang kung magstay tayo ng 1 o 2 araw. Gayunpaman, tiyak na makakaakit tayo ng pansin kung tayo ay maninirahan dito ng mas matagal. Bradley, imbitahan mo ang hepe sa bahay natin ngayong gabi. Kung tutusin, kailangan nating tumira rito sandali. Hindi ba tayo matutuklasan, kung gayon? Nanood din siguro siya ng TV. Hindi nagustuhan ni Bradley ang ideya. Bawat media ay nagbo-broadcast ng balita na may mga bata si Erisa. Kahit saan sila magpunta, magmumukha silang kainahinala kasama ang 5 bata. Boss, dapat ko po ba silang dalhin pansamantala? Masyadong kapansin-pansin ang 5 bata. Hindi, gusto kong manatili kay mommy. Agad na nagprotesta ang mga bata. Ayaw din ni Erisa na malayo sa mga bata. Ipapaliwanag ko lahat kay Chief. Hahanap tayo ng ibang paraan kung hindi iyon gagana. Hindi niya maiiwasang tuluyan si Benjamin. Sa pag-iisip, nagtaka siya kung bakit nagpa siya siyang tumakas kasama ang 5 bata. Hindi ko naman kailangang pumunta dito. Kakausapin ko ba siya mamaya? Napansin ni Bradley. Tumango si Erisa at sinabing, pwede mo siyang kausapin, o bisitahin natin siya. Oo naman. Oh, tapos na kayong mga bata sa steak. Hindi pa ako nagsisimulang kumain. Haha, hindi, tinagaw namin. Ito, ang 5 bata ay nagsasaya. Inilabas ni Oliver ang steak na itinago niya sa ilalim ng mesa. Natuwa si Erisa. Napakakulit nila. Kabanata 178. Masigla ang lugar ni Erisa. Sa kabilang banda, nakakadepress ang atmosphere sa Graham Group. Walang sino man sa opisina ang nang-ahas na magsalita ng masyadong malakas. Ang tensyon ay nagmula sa mga executive. Sa lahat ng nandoon, si Ethan ang pinakakawawa. Ethan,
Mabilis na tumakbo si Ethan papunta sa kwarto nang marinig ang tawag ni Benjamin. Ginoong Graham, may kailangan ka ba sa akin? May update ka ba kay Erice? Tanong ni Benjamin na may diretsyong mukha. Hindi pa. Sinulyapan siya ni Ethan, saka mabilis na ibinaba ang ulo. Miss York, pakibalik ang mga bata sa lalong madaling panahon. Magdagdag ng higit pang lakas tao at pangunahan sila sa paghahanap. Kumunat ang noo ni Benjamin. Nag-aalala siya na maaaring gumawa siya ng kaguluhan na nagdulot ng hindi kinakailangang gulo para sa kanyang sarili. Kung pinupuntirya sila ng kanyang mga kaaway, ang kanilang kaligtasan ay nasa panganib. Ang pamilya Graham ay nasa kapangyarihan sa loob ng maraming taon, at hindi maiiwasang masaktan nila ang ilang tao sa mundo ng negosyo. Mr. Graham, kung hahanapin ko sila, kung gayon ang trabaho dito. Walang ideya si Ethan kung kailan niya sila mahahanap. Pinaalalahanan niya si Benjamin na marami siyang gagawin dito. Ibalik mo si Jack. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Mariing tumango si Ethan. Gusto pa rin ni Jack na bumalik. Napatingin siya kay Benjamin. Tinapunan siya ni Benjamin ng malamig na tingin habang tumatahol. Go now. Kinakamot ni Ethan ang ilong niya. Mr. Graham, kailangan ko pang ipasa ang trabaho ko kay Jack. Baka masayang ang ilang oras kung gagawin ko iyon. Hindi ba't mas mabuti na siya na lang ang maghanap sa kanila? Hindi naman kasi nakilala ni Miss York si Jack noon. Mas magiging komportable para sa kanya na hanapin sila ng maingat. Pinag-isipan ito ni Benjamin saglit bago sumagot, sige, go. Agad namang lumabas si Ethan para ayusin. Sa totoo lang, gusto niyang hanapin ang mga ito dahil hindi niya kailangang manatili sa ilalim ng panggigipit ni Benjamin kung pupunta siya. Gayunpaman, ang kakayahan ni Jack ay hindi maaaring tumugma sa kanya. Nag-aalala siya na baka kailanganin niyang linisin ang kanyang kalat pagbalik niya. Bumalik ka kaagad maliban kung gusto mong itapon ang pagkakataong ito. Mabilis siyang tumawag para ipaalam kay Jack. Sa sandaling iyon, dumating sina Kingsley at Sean upang hanapin si Benjamin. Boss, hindi pa nahahanap si Gavin. Hindi nag-alala si Kingsley. Napatingin siya sa lalaking abala sa trabaho na may ngiti sa lobby. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Natutuwa ba ang lalaking ito sa sitwasyon? Ibalik mo sila kung wala kang gagawin. Nag-clear throat si Kingsley. Hindi ko rin alam kung nasaan sila. Sa tingin ko, hindi kayang alagaan ng mabuti ng isang tulad mo si Gavin. Bakit hindi mo siya hayaang makasama si Erice? Binigyan siya ni Sean ng isang siko, pinaalalahanan siyang huwag saktan ang galit na lalaki sa harap nila. Tumingin siya kay Benjamin at nag-aalalang nagtanong, wala pa bang balita? Hindi. Binawi ni Benjamin ang kanyang tingin at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Nagpalitan ng tingin sina Kingsley at Sean. Nagsalita ulit si Kingsley. Benjamin, naisip mo na ba kung bakit ayaw ni Gavin na hanapin mo siya? Pareho silang nagulat nang makita ang nawawalang tao. Tinanong nila si Ethan tungkol dito bago pumunta kay Benjamin. Tinapon pa ni Gavin ang kwintas na lagi niyang suot. Halatang ayaw niyang mahanap siya ni Benjamin. Siguradong may ginawa si Benjamin na ikinagalit ni Gavin. Tumigil si Benjamin at sinubukang alalahanin ang ginawa niya kay Gavin. Normal na ang lahat ng pinapasok ko si Gavin sa school. Gayunpaman, pagkatapos nito, umalis siya kasama si Erice. Nagdilim ang mukha ng lalaki. Nagtatawanan sina Kingsley at Sean sa loob. Nang masaksihan nila ang pagbabago ng ekspresyon nito. Hindi masarap sa pakiramdam na iwan ka ng anak mo, di ba? Hindi napigilan ni Kingsley ang panunukso. Binigyan siya ni Benjamin ng malamig na tingin. May anak ka ba? Damn! Sumumpa si Kingsley sa kanyang puso. Masakit ang mga salitang iyon. Ano pa ba ang maganda sa pagkakaroon ng anak? Nakiramay si Sean sa kanya. Hindi nila inaasahan na ang susunod na sasabihin ni Benjamin ay tatama pa sa kanila. Kabanata 199. Nagpatuloy si Benjamin, mayroon akong 5 anak na lalaki. Hindi makapaniwala sina Kingsley at Sean. Nagpalitan sila ng tingin, at nakita nila ang pagdududa sa mga mata ng isa't isa. May 5 kang anak, saan sila nanggaling? Gulat na tinitigan ni Sean si Benjamin. Hindi, ikaw lang si Gavin. Saan nagmula ang iba pang mga anak na lalaki? Hindi kaya nagdadeliryo ka, Benjamin. Hindi makapaniwala si Kingsley. Ang lalaking ito ay hindi lalo na interesado sa mga babae. Kung tutusin, mukhang may gusto siya kay Dana. Gayunpaman, mukhang hindi iyon ang kaso, dahil pakasalan niya ito kung gagawin niya ito. Siyempre may nagsilang sa kanila para sa akin. Walang pakialam na sagot ni Benjamin. Parehong narinig ng dalawa ang bahid ng pagmamalaki sa tono niya.
Napalunok si Kingsley ng bukol sa kanyang lalamunan, nakaramdam ng curious. Bukod kay Gavin, nasaan ang apat pa? Inampun ba niya ang iba pang apat na anak na lalaki? Wala, sabi lang niya may nagsilang sa kanila. Kasama nila si Erisa, nalaglag ang panga ni Kingsley sa pagtataka sa sagot. Mga quintuplet, dagdag ni Benjamin na bahagyang ngumisi. Sa sandaling ito, bamuka ang bibig ni Sean na kasing lapad ng bibig ni Kingsley. Mga quintuplet, sabay-sabay nilang tanong. Napakunot ang noo ni Benjamin nang makitang masama ang loob nila. Ano pa ba? Isang anak bawat taon. Ngumuso si Benjamin. Digest lang ni na Kingsley at Sean ang impormasyon pagkaraan ng mahabang panahon. Benjamin, nagbibiro ka ba? May quintuplets ka ba talaga? Nagulat si Kingsley. Mukha ba akong nagbibiro? Ibinigay ni Benjamin sa kanila ang kanyang telepono. May isang larawan na may kasamang 5 sa mga bata. Mabilis na kinuha ni Kingsley ang telepono. Nang makita ang 5 magkakatulad na cute na mukha sa screen, naramdaman niyang natunaw ang kanyang puso. Wow! Blanco ang mukha ni Sean nang makita ang 5 bata. Ano ba naman? Mga quintuplet talaga sila. Dahil isang doktor si Sean, sinuri niya ito ng malapitan at kinumpirma na ang 5 batang ito ay hindi mga duplicate ni Gavin sa pamamagitan ng photo editing. Siguradong 5 silang magkakaibang bata. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng salamin, at ang isa naman ay maganda. Meron pang ang mukhang makulat kapag ngumiti. Hindi kayang gawin ni Gavin ang mga ekspresyong iyon. Parehong malamig ang mukha ni Gavin kay Benjamin. Hindi niya papansinin ang isang tao kung hindi na kailangang makipag-usap sa kanila. Paano mo nalaman, Benjamin? Napaka-curious ni Kingsley. Kasabay nito, naiinggit siya kay Benjamin. Gaano kaswertang lalaking ito? Nagkaroon siya ng quintuplet sa isang pagkakataon. Inggit na inggit ako. Nais kong madala ko ang ilan sa kanila. Siguradong mas may istorbo pa si Kingsley kung malalaman niyang sextuplets iyon sa halip na quintuplets. Binawi ni Benjamin ang phone niya. Habang nakatingin sa 5 bata, bahagyang lamambot ang malamig niyang mukha. Iyon lang ang high definition na larawan na nakita niya mula sa pagpapanumbalik ng mga surveillance camera ng paaralan. Kung hindi niya nahuli ang 2 kidnappers, hindi niya malalaman na may 5 anak si Erisa. Si Benjamin ay naglabas ng madilim, nagbabantang aura ng maisip ang nangyari sa kanya 5 taon na ang nakakaraan. Nagpalitan ng tingin sina Kingsley at Sean. Kahapon, nalaman nila sa panonood ng balita na nahuli si Dana dahil kay Benjamin. Natural, alam din nila ang tungkol sa pagsuhol ni Dana sa mga tao para agawin si Gavin. Gayunpaman, hindi nila alam na ang ibang mga bata ay kay Benjamin din. Anong balak mong gawin kay Dana? Galit na galit si Kingsley. Niinis din si Sean. Hindi niya akalain na gagawin ni Dana ang isang bagay na labas na labas. Bago pa makasagot si Benjamin ay pumasok na si Ethan. Mr. Graham, hinahanap ka ni Zayden. Ha, lakas pa naman niyang pumunta dito ha. Itaboy mo siya. Galit na sabi ni Kingsley kay Ethan. Gaano kabastos ang pamilyang Adams. Minamaltrato nila si Gavin at kinidnap. Napakalayo na nila. Boss, huwag mo siyang kawan. Galit na tumingin si Kingsley kay Benjamin. Kabanata 200. I don't think dapat mag-aksaya ka rin ng oras sa kanya. Bakit hindi nila naisip ang kahihinatnan nung kinuha nila si Gavin? Napakunot ang noo ni Sean, naiinis sa pamilya Adams. Ayaw din siyang makita ni Benjamin. Malamig niyang sinabi, sabihin sa kanila na kumuha ng abogado. Oo, tumango si Ethan, saka bumaba para itaboy si Zayden. Anong sabi ni Benjamin? Pupuntahan niya ba ako? Kusang dumating si Zayden at agad na nagtanong nang makita si Ethan. Umuwi ka na, Mr. Adams. Hiniling ni Mr. Graham na humanap ka ng abogado. Malungkot na sagot ni Ethan. Nagbago ang ekspresyon ni Zayden. Mr. Frank, pakiusap muli si Benjamin. Hindi na makayanan ni Dana na naroon pa. Walang silbi. Lahat ito ay sariling gawa ni Miss Adams. Mangyaring pumunta. Huwag mong guluhin ang mga operasyon sa aming opisina. Tumalikod si Ethan at umalis matapos siyang babalaan. Hindi umalis si Zayden. Nanatili siya sa bulwagan upang hintayin si Benjamin. Nandyan ang anak ko dahil kay Benjamin. Kung hindi sumuko si Benjamin, wala nang ibang paraan. Hindi naman siya inistorbo ni Ethan. Nanatili sina Kingsley at Sean kasama ni Benjamin ng ilang sandali bago umalis upang tumulong sa paghahanap. Ngumuso ng masama si Kingsley nang makita si Zayden sa ibaba. Siya swaggered off nang hindi nagbigay ng pangalawang sulyap sa kanya. Walang hiyang naglakad si Zayden papunta sa kanila. Sean, nandito ka ba para kay Benjamin?
Magiliw na hinarap ni Zayden si Sean. Namilog ang mga mata ni Sean. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, "Oh, nandito ka na pala, Mr. Adams." Isang ngiti ang iginanti ni Zayden sa kanya. "Sean, ano ang pakiramdam ni Benjamin ngayon?" "Hindi masyadong maganda." Tumingin sa kanya si Sean at nagpatuloy, "Nandito ka para makita si Benjamin. Pinapayuhan kitang bumalik, wala siya sa good mood ngayon. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras sa kanya. Kailangan pa nating hanapin si Gavin." Tumalikod si Kingsley para himukin si Sean. Nang aalis na sana si Sean ay pinigilan siya ni Zayden. "Sean, hindi pa nahahanap si Gavin." Tumingin sa kanya si Sean at nakangiting nagtanong, "Mayroon ka bang mga pahiwatig?" "Ibabalik ko sana siya kung ginawa ko." Awkward na sagot ni Zayden dahil hindi niya sinubukang hanapin siya. "Haha, kung nasa kamay mo si Gavin, nasa panganib siya. Ang pagbabalik sa kanya ay hindi isang bagay na gagawin mo, tama ba?" Kinutya siya ni Kingsley nang hindi nag-iiwan ng anumang pagmamalaki. Nagbago ang ekspresyon ni Zayden. "Mr. Watts, huwag mo akong sir-an. Apo ko rin si Gavin. Anong pinsala ang maaari nating gawin sa kanya? At ang iyong anak na babae ay isang nanay. Bakit niya siya kinidnap? Para patayin siya." Naiinis si Kingsley sa katapangan ng pamilya Adams. Nagdilim ang mukha ni Zayden. "Sean, alis na tayo. Babayaran natin ang pamilya Adams kung hindi natin mahanap si Gavin." Sumimangot si Kingsley at humakbang paalis. Hindi pinansin ni Sean si Zayden at umalis kasama si Kingsley. Galit na galit si Zayden. Hindi siya makakaalis kung ayaw siyang makita ni Benjamin. Walang pagkakataon na makaalis si Dana kung hindi nila mahanap si Gavin. Pinag-isipan ito ni Zayden at saka inutusan ang kanyang mga tao na hanapin si Gavin. Sina Gavin at Dana ay nagkaroon ng maraming taon ng relasyon ng mag-ina. Kahit na hindi na sila malapit sa isa't isa, makakalabas si Dana kung handa siyang magsabi ng maganda. Hanggat sinasabi niya na hindi kidnapping, magiging maayos si Dana. Habang iniisip niya ito, mas naniniwala siyang gag-ana ito. Nagpa siyang umalis sa dulo pagkatapos maghintay kay Benjamin ng ilang oras. Tumalikod si Jack at tinitigan si Zayden nang makitang umalis ang huli. Pagkatapos, dali-dali siyang umakyat para isumbong ang sarili kay Benjamin. "Mr. Graham, bumalik na." "Ako." Hinahakot ni Jack ang kanyang bagahe nang nagmamadaling dumating. Ang kanyang katawan ay nababalot ng buhangin, at ang kanyang buhok ay dilaw. Ito ay hindi dahil sa pagkamatay ng kanyang buhok kundi dahil sa natatakpan ng buhangin. Inutusan siya ni Benjamin na magmimina.